Apparently, tay-tahimik lang si Sandro Marcos. Tapos, biglang nagsusulat na pala siya ng impeachment complaint. Tapos, etong matindi, siya ang nagpaikot. Gusto suportahan niyo ba yung impeachment complaint ko? Susuporta ba kayo sa akin? Kapag pa nagpa-impeach ako, susuportahan niyo ako. Ayun, sinuportahan siya. 215 na mga kongresista ang sumuporta sa kanya. Diba? Tahimik lang. Si Sandro, tahimik lang. So mga kotsero, kumalat ho ang balita na ang pasimuno nitong fourth impeachment complaint ay si none other than Congressman Sandro Marcos. Nakakagulat yun. Kasi akala natin tahimik lang si Sandro Marcos, sabay biglang may ganitong di ba? May gintong pasabog. So, ito yung balita. Sandro Marcos leads signatories of fourth impeachment rap versus VP Sara. Yun po ang balita mga kotsero. Apparently, tahimik lang si Sandro Marcos. Tapos, biglang nagsusulat na pala siya ng impeachment complaint. Tapos, etong matindi, siya ang nagpaikot. Gusto suportahan niyo ba yung impeachment complaint ko? Susuporta ba kayo sa akin? Kapag pa nagpa-impeach ako, susuportahan niyo ako. Ayun, sinuportahan siya. 215 na mga kongresista ang sumuporta sa kanya. Diba? Tahimik lang. Dapat kay Sandro yung kanta na Si Sandro, tahimik lang. Gulat na gulat mga tao guys Gulpi di gulat Ang sabi, ang report ay no less than presidential son Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos led over 200 congressmen in filing the fourth impeachment complaint. May konting delay na inintay. Pero sa akin mga kotsero, hindi yan delay. Sinadya nila yan. Sinadya nila na sa bago mag-recess ay bibigyan nila ng trabaho ang Senado. Alam niyo kung bakit? Kasi distracted ang kalahati. Ilan ang re-election, 'di ba? Kahit hindi senador Si Pia Cayetano tumakbong senador. Sino mga re-electionist? Yun. Tapos yung iba, baba, pupunta sila sa local sa LGU like si Coco Pimentel, if I'm not mistaken, bababa. Si Binay, if I'm not mistaken, bababa rin. Yung iba naman, senador. So, kailangan makakuha sila ng suporta ng mayorya. Kasi national yan Elected by national vote ang mga senador Good luck! Distracted sila. Ngayon, mag-iisip tong mga Duterte supporter, halimbawa, si Bongo. Teka, paano ako mananalo pag pumanig ako kay Sara Duterte dito sa issue na to? Majority ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Pababa ng pababa ang trust rating ni Sara Duterte. Wait lang. Ididikit ko ba ang pangalan sa mga Duterte sa panahon na to? Unless magpapaalam sila, sabihin nila na kay Digong na Mr. President, okay lang ba para lang may foot in the door tayo, makapasok tayo sa Senado. Ligawan muna natin taong bayan, kaso nga lang medyo malalaglag natin yung anak mo. Yun. Ganon. So, a house divided is a house that cannot stand. So, even within themselves, mahahati sila kung mag-uusap sila. Kapag nahati, halimbawa pumayag si Digong, sige, laglag nyo muna anak ko. Syempre, sasama ang loob ng anak. Lalayo yan sa tatay niya. Bubuo ng sarili yan. Kapag naman sinuportahan, yung anak, susugal na baka hindi sila manalo. Kasi alam nyo mga kotsero, ito yan Sa impeachment court po kasi, maglalabasan ng ebidensya. Labasan ng ebidensya. Kung dati, nakakalusot si Sara na hindi siya sumasagot, ngayon pwersado siyang sumagot. Unless, makakuha siya ng 7 na i-acquit siya kahit hindi siya sumagot. Kapag nangyari yon mga kotsero, ano na lang ang iisipin natin doon sa mga tao na yon? Lalo na sa mga re-electionist. Tanggal ka. Amy Marcos, wala pala to Nakuha mo yung yung ikaw siguro yung totoong korap, hindi yung tatay mo. O ano ka ba talaga ng tatay mo? Ganun, may ganun na. Kalabongo. Ganun talaga. Mga tao, yung aso yan ni Digong Mga pro-China yan aso ni Digong yan Si Bongo, ganun din sabihin. Doon sa iba, kay Pia Cayetano, ano iisipin? Kasama ka pa naman sa political ad ni PBBM, tapos ganyan-ganyan ka. So sila, ngayon, maglalabasan ng mga totoong interest nila. At depende kung ano yung kaya nga, alam niyo mga kotsero, ngayon pa lang, ngayon pa lang, day 1 pa lang, pagka-impeach pa lang, dapat tayong mga pro-impeachment. Pine-pressure na natin ang Senado. Pressure na agad. Lalo yung mga doon, yung mga 50-50.
pressure na agad. Sila Gatchalian, sila, si pangalan niya, si Jinggoy, yan, yung mga naiwan, si Jinggoy, si Gatchalian, si Villanueva, dapat pe-pressure nyo na yan. Yung mga nag-organize na mga rally, mga pro-admin na nag-organize ng rally, unti-untiin nyo na, mag-organize na kayo. Huwag na tayo tumutong sa kampanya, tutukan natin yung impeachment. Ayan, si Francis Tolentino, isa pa yan. Si Tolentino, namamangka sa dalawang ilog yan eh. Taas pa naman tingin ko dyan before, pero ngayon mukhang namamangka sa dalawang ilog. Mamili na kayo at panindigan nyo yung pili nyo. Ngayon pa lang. Si Villar, wala na yan. Pababa na yan eh. Wala nang pakayan. Pero, si Villar, mga kochero, mape-pressure yan dahil sa anak. Kailangan may pasok niya anak niya eh. Si Camille. So, yun ang pressure niya. Si Mark Villar, ganun din. Si JV, actually, mga kochero, between Jinggoy and JV, mas may utak si JV. Totoo lang. Mas neutral si JV. Actually, sa between the two of them, mas gusto ko si JV. Mas may utak kasi yun eh. Tsaka ano talaga siya, eto alam ko minsan ayaw nyo kay JV. Pero si Senator JV kasi, ang basa ko sa kanya, very ano lang talaga siya, very neutral. Or as much as possible, he tries to be objective or neutral. Kaya feeling ko, ang tingin ng tao, balimbing. Pero kasi, iba kasi yung pananaw niya sa issue. Kaya minsan nagigets ko si JV. Kaya mas gusto ko si JV. So yun, mga kochero, no? So, it's time to pressure the Senate. And the best way to pressure the Senate, lalo na sa mga re-electionist, is idanggel sa kanila yung election. Oy, gusto namin ma-impeach si Sara, sumunod kayo, mga mukong kayo. Doon naman sa mga hindi natatakbo, syempre, ang habol naman nila is yung lower position. O di, okay lang yun. Ngayon, mga kochero, ito nga ang sabi. But anyway, again, this is the best time to pressure, Kailangan ma-maintain yung momentum, Matagal pa yan. Mag-set pa sila ng rules, mag-meet sila ng lower house to set the rules, and then saka pa lang magfo-form ng impeachment court. Sa impeachment court, matagal-tagal na hearing yan. Siguro, I'm expecting mga 2 to 3 months. Madidistract talaga ang taong bayan, seryoso. Distracted ang taong bayan. Nakikinig tayo sa kampanya at the same time, merong election, may impeachment. Ay, ang ganda. Ang ganda ng 2025. Mainit agad. Ang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, ayun nga, ang nag-ikot para makakuha ng impeachment ay si Sandro Marcos mismo. I never expected, mga kochero, na manggagaling kay Sandro. Kasi syempre, baguhan di ba? Neophyte bata pa. But, meron palang tinatagong, Machiavellianism. Tahimik lang, sumusulat pala ng impeachment complaint. And yun sa kanya ang finorward. Yung kanya yung finorward, alam niyo kung bakit? Kasi meron ng concurrence ng 215 mga kongresista. May concurrence na Wala nang usap-usap. Wala nang Committee on Justice, Committee on Justice. Wala na. Rekta nyo na sa Senado yan. Senado, handaan nyo ang korte. So yun. And ito yung masaya din. Ito yung masaya. Ang magpo-prosec, si Attorney Jerby Luistro. Oy! Attorney Jerby Luistro in the house! Siya ang magpo-prosec. Prosecutor. Oo. So, ibig sabihin, malamang siya yung inunang pangalan So, malamang siya yung lead. Siya yung magli-lead ng team nila, ng prosecutor. Alam niyo, mga kochero, kung napanood niyo na po siya si Congresswoman Jerby Luistro, kung narinig niyo na po siya sa mga hearing, kochero, very, very surgical siya mag-interpellate. Oo, parang doktor. Sasayin ka lang ganun, Very surgical, guys. Very precise, very surgical. Hindi ka bibiglain. Hindi ka tatakutin. Oo. Para ka nga lang, nilalambing pag kinatanong pag nag-i-interpellate, parang nilalambing lang yung yung kausap Sabi nyo po, ganito. Oo, ganyan. Unti-unti na yun, humuhukay na siya ng butas. Unti-unti. Hanggang sa magulat-gulat ka lang, nakabuka na yung bituka mo. Wala ka na magagawa. Andun ka na Very surgical umatake to si Attorney Luistro. So, syempre, yung mga tao na insecure sa kanya, sinasabi, yung mga fans doon ni Attorney Luistro, mga bobo, kasi insecure sa kanya, ikaw nang matalo sa Timor-Leste kasi. Puntahan ngayon natin yung impeachment complaint. Ito yung impeachment complaint na nakalkal natin. Kaka-google ko, o di nakalkal. Ayan. Yan yung impeachment complaint. Tingnan natin yung articles of impeachment. Bakit, yung mga dahilan kung bakit siya i-impeach. So, ang parties, ang mga complainant, ay mga miyembro mismo ng Kongreso.
Sila na mismo, 19 Congress. Yan. Siyempre, respondent, Sara Duterte. So, puntahan natin yung kanyang mga articles of impeachment. Ano yung article number 1? Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, or high crimes because of contracting an assassin and plotting to murder or assassinate an incumbent president, the First Lady, and the Speaker of House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Second is, kanina na pag-usapan na yata natin to, confidential funds, definitely. Sure yan, pasok yan. Tapos, bribery. Uy! Failing to disclose all her properties and interest in properties in her salin. Ayun, mabubuklat ang salin! Ay, patay tayo dyan.